Oh, mga suki, mga kabayan, magandang petsa ngayon po mga suki, mga kababayan, no? So, aon si po mga ang internet natin problema po mga kabayan, no? Uy. Okay. Anong problema po mga suki? Normal ang ay na. Okay. Hindi gumagalaw ang oras po mga suki mga bayan, no? Hindi gumagalaw news po mga suki. Antayin natin maayos ito. Hindi pa gumagalaw ang minutes po mga suki mo. Ano na ito? Oh, grabe, no? Secretary Eliseo po mga suki mo bayan, no? Ng DICT. Okay. Rio. Nasaan ka na Rio? Okay. Okay. Okay, antayin natin maayos po mga suki mga bayan. Hindi stop. Okay. Okay naman ang connection. Okay naman ang internet. Okay. Ang lakas lang. Oh, talagang pasensya kayo. Ay, nako. Oh, 9 minutes. End ko na lang muna ito and then balikan ko ito, no? Ano ito? Problema po ang kuwan natin, no? Talagang mabulang pumasok yung mga bayan, no? Okay. Grabe. Programa po mga suki mga bayan, araw ng ano ba ito? 2018 sa inyong kalendaryo po mga suki mga bayan. You know?
naudlot kasi itong programa natin mga suki, no? Kasi pag bayan, inaantay natin kung malakas na ang internet. Okay. Ano pang hinarang tayo para maayos ang programa natin, na? Okay. Ayan. And 90% na po naayos pa mga suki mga bayan, no? 90% ay naayos na itong ang BBL po mga suki sa bicameral conference meeting po mga suki mga bayan. Sinabi rin na itong tinakdang 9 to 13 kasi ang bicameral conference ay hindi abot daw sa suki mga bayan, no? Magandang mga development mga suki mga conference mga suki mga bayan, no? Okay, ang ganda-ganda ay mabilis po ang trabaho nila mga suki mga bayan. Hindi na kung magtrabaho sila ng maayos ay saludo tayo mga suki mga bayan, no? So natin mga bayan, no? Itong BBL 90% na ang na-accomplish nila po mga suki mga kaya. Hindi niya sa nangganika ay naisali po diyan mga suki mga bayan, ay hindi nagiging problema po na naging mapabilis po ang pag-ayos ng itong BBL po mga suki. Mag-mix, maghalo itong mga House of Representative, member po ng bicameral bayan, na para ay tumulong po pag-ayos ito ng itong batas nito po mga suki po bayan. So ako hindi ko rin inasahan na ganun po ang kalakaran na isama po diyan po sa BBL po mga suki. Kasi administration po mga suki mga kabayan. Mindanao. Ayun. So, ay salamat po mga suki. Pangunahan ko na yung magpasalamat tayo sa poong may kapal ng Allah po mga suki mga kabayan na ganun po ang resulta po mga suki mga kabayan, na kailangan masabi rin kung meron na pagtitiis ay sa bandang huli po ay meron ay kapag hindi tayo mag-tiis ay wala pong mga suki mga bayan, wala po mangyayari sa atin nakikinig sa ating programa po mga suki mga kabayan. Halo-halo ni President Senate President itong si Tito Soto po mga suki mga kabayan. Ano kaya ang problema niya? If I come to President BBL contentious provision to President Rodrigo Roa Duterte po mga kabayan. Dapat po para maayos
ay nariyan na kayo sa 90%. Congratulations sa inyo. Salamat sa inyo. Itong Senator Mig Subiri, 10 na yung mga kasama niya sa BICAM committee pong masuki na okay, katulad po ni sinabi ni Bapa Gajari Jaopal kagabi ay pinangunahan niya magpasalamat na rin po mga suki sa itong nagawa ng mga taga Senado at saka yan. Okay. Tulungan natin itong si Senate President Tito Soto, Vicente Soto III pang mga suking kabayan, no? Para mabigyan ng mga suggestion na kung gusto nila at saka hindi, basta ma-share natin ang gusto natin pang mga suking kabayan, no? Okay. Ang programa ito ay public service sa kanilang araw-araw lamang. Okay, sa mga positive thinker po masuki mga kabayan, hindi lahat ay problema po masuki. May lahat ay solusyon po mga suki mga kabayan, na? Okay. May liway po mga suki mga kabayan. Pag maging positive thinker ka, wala problema po itong mga ganyan po mga suki mga kabayan. BICAM to President, BBL Contentious Provision to Duterte mga suki mga kabayan. Okay, update the Bangsamoro Basic Law BBL are scheduled to President Rodrigo Roa Duterte the contentious provision of the Bangsamoro territory po mga suki mga bayan, no? Ayan ang medyo pinaproblema po ng taga-Senado mga suki mga bayan. Patungkol ito sa territory at saka plebiscito at mga suki mga bayan, no? Okay. Bangsamoro territory and plebiscite on Wednesday in a bid to resolve the issue. Pag positive thinker ka, ay wala yan mga suki mga kabayan. Lahat ay may solusyon po mga suki mga kabayan. Third, confirm, this is a text message to reporter on Tuesday night po mga suki mga bayan. Isabela, First District Representative Rodolfo Albano III, a member of the panel. Sa lahat, walang hinihilingan, walang pinapamilihan, at walang pinapamilihan ang Okay, dagdagan natin ang balita. Hindi ko sa Malacanang bukas ipapresent kay President Rodrigo Roa Duterte pa mga suki mga kababayan, no? Yung nakikinig. So, yan ang plebiscito. Simple na lang yan mga suki kababayan. Yung pinaka-contentious ay yung mga iba po na itong katulad ng yung mga contiguous bayan, contiguous area. Okay. I can say, but it will be submitted to Malacanang tomorrow. House, okay, BBL bill, but the Senate is changes mga suki mga bayan. Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri earlier said the contentious stem from the Moros preference for the opt-in proposal. The Senate del Norte joined the ambition of Bangsamoro region following a plebiscite po mga suki mga bayan, no? Itong political rights po mga suki mga bayan ay kasama po ng human rights po mga suki. Magbigay tayo ng sample po mga suki mga bayan, no?
ay sa kanyang political rights at saka yung right of sa human rights niya at saka right of suffrage sa mga suki mga kabayan. Halimbawa ay maganda ang patakbo po ng Bangsamoro Federal Autonomy mga suki o kahit anong tawag po mga suki mga kabayan. Maganda ang patakbo ng leadership ng Bangsamoro mga Transition Authority, Bangsamoro Transition Authority, kasi ay hawak muna sila ng sa transition. Kung halimbawa ay maganda ang patakbo na tatlo yan, halimbawa itong si Kaji Murad, itong si Bapa Gajali Japar, o kaya si Bapa IQ, Mohamed Iqbal, possible yan tatlo yan po mga suki ang pagpilian po mga suki. Magmiswara pa yan mga suki mga bayan, no? Mag-consensus pa sila kung si Kongreso. Ano po ang karapatan ang municipality ni Abdul Jaman Damahan po mga suki sa kanya bilang kanyang political rights at kanyang yung right of suffrage at saka kanyang human rights po mga suki kung maganda ang patakbo ng Jaman Damahan po mga suki sa kanya bilang kanyang political rights at kanyang yung right of suffrage at saka kanyang human rights po mga suki kung maganda ang patakbo ng region po mga suki mga bayan. Yung Bangsamoro Federal Region po mga suki mga bayan, no? Wala ba siyang karapatan na mag-join ay gawa ng initiative para maka-join sa mga suki mga bayan? Sa kanyang kaya ay kanyang barangay po mga suki mga bayan, no? Wala kaya siya karapatan na maki-join, mag-initiate sa kanyang choice ay maka-join. Yan po ang katanungan natin mga sulit. Dapat conference ay dapat po ay bibigyan ng laya po yung mga gusto maka-join po sa itong kung anong proposal itong Bangsamoro Federal Post, yun ang ay dapat may suggest natin sa kung sinasabi nila ay contentious itong mga suki, mga village in North Cotabato at saka 6 town in Lanao Norte po mga suki to join the Ambition Bangsamoro Region Palu Cotabato at saka 6 town in Lanao Norte po mga suki to join the Ambition Bangsamoro Region following a plebiscite po mga suki po bayan. Doon yan malalaman sa plebisito kung talagang naisin nila ay manalo sila, ay dapat ang kanilang political rights, ang kanilang rights of suffrage, ang kanilang basic political rights, ang kanilang rights of suffrage, ang kanilang basic human rights. Bawa ako'y si Barangay Bilan po mga suki mga bayan, o Barangay Taga-Kaulo po mga suki mga kabayan, o Barangay Taga-Tibuli po mga suki mga gusto mag-join po sa right of suffrage, sa kanyang basic human right. Iyon po ang katanungan natin sa mga Senado. Ito miyembro po ng Bicameral Conference. Iyan po ang katanungan natin sa araw nito. At sa katanungan din natin sa patas ng ating Pangulo po si President Rodrigo Duterte. Iyan po ang itatanong natin sa kanila sa araw nito mga suki mga bayan, no? Kung naisin nila ay mag-join, dapat may laya sila. Kung ayaw, no? Sa ating karapatan, sa demokrasya, walang sapilitan po mga suki. Pero kung nais nila, dahil maganda po patakbo ng iyan ng sinasabi nyo contentious, ay dapat yan po mga suki mga bayan. Hindi maging contentious, ay dapat yan din solution. Senate President Vicente Soto mga bayan. So direkta natin i-address po kay Senator Vicente Soto Duterte po mga suki mga bayan. Kung meron lang number itong si Senator Soto,
gusto ko siya makausap sa aking programa po mga suki mga bayan para masiayos itong problema yung sinasabi nila contentious mga suki mga bayan. No? Jafar Gadjali po mga suki mga bayan, hindi maging Islamic State po ang sinabi niya kagabi po sa aking programa, hindi maging Islamic State po mga suki mga bayan, itong Bangsamoro kung ano ibigay sa Federal System of Government, inassure po ay ni Bapa Gadjali Jafar para sa lahat itong autonomiya o kaya federal sistema ng Bangsamoro, inassure po sa atin pong kababayan po. Hindi ko pinahabaan po masyado ang interview sa kanya, sa kanilang po mga suki mga bayan ay para ay hindi baka makakot siya na hindi mga tama bayan, no? Okay. Kasi itong maglabasan, mga suki mga bayan. Karapatan lang yun mga suki mga bayan. Kaya binigyan ko ng sample ay Abdul Jaman, Damahan Municipality ay gusto po ay makisali sa kanyang right, political right, sa kanyang right of suffrage sa Bangsamoro. Ay pipigilan ba natin? Hindi ba natin bigyan ng laya? Naganap po mga suki mga kababayan. Kasi by 23 ay i-announce ng Pangulo po mga suki sa kanyang zona, iyang po ang Bangsamoro Basic Law. So ngayon, dadalhin sa Malacanang itong sinasabi nila ang contentious issue po mga suki mga bayan. No? Ayan, Gadjali Jafar, Bangsamoro in the Senate version of the BBL. No? Ayan. Okay, open proposal po mga suki mga bayan. Kaya nga, may kalayaan tayo mamili po mga suki mga bayan sa ating political rights, ulit-ulit ko, sa ating right of suffrage, sa ating nag-aaral tayo mga suki ng matagal sa mga UN, mga batas po ng UN Charter po mga suki mga bayan. No? Matagal na tayo ay nakihalubilo po kahit na hindi tayo marunong sa mga yan po mga suki mga bayan. Panahon po mga suki mga bayan, yung mga short opinion ko ay marami po nagkalatsang po mga suki mga bayan. No? Ayan. More legal prepare, open provision in Senate version of the BBL po mga suki mga bayan. Dahil panawagan natin sa mga district representative, bigyan nyo ng laya po mga suki mga bayan ng mga community ay mamili po mga suki mga bayan, no? Hindi magiging contentious kung talagang ayusin ito mga suki mga bayan, itong BBL po mga suki mga bayan. So 90% na, ibig sabihin 10% na lang ang problema ay maayos na po mga suki mga bayan, contentious issue sinasabi ng iba dyan. Senator Mig Subiri, hindi contentious. Senator Vicente Soto III, Senate President, hindi contentious mga solution. Senate President, hindi contentious mga solution. Ang hinahanap po mga suki mga bayan, no? Ay inuman natin ng kape po mga suki, no? I understand the position of the district congressman because it is a loss of a territory for them and medyo mabigat yan at malalim po mga suki mga bayan. Kaya nga, yan ang basehan po mga suki mga bayan, basehan ng political rights, human rights, at saka right of suffrage po mga suki mga bayan. Puro rights yan. Yan po mga suki mga bayan sa ating mga suki mga bayan, no? Okay. Okay. The issue is deep, kaya ako'y mga bayan, kung sinasabi yung contentious yan, iyang problema yan mga suki mga bayan, no? Okay, the House version of the BBL or House Bill 6475, meanwhile, has we only join the Bangsamoro if their mother province or town votes in favor of inclusion of the Bangsamoro region po. Dito sa barangay, ano nga solution po mga suki mga? Halimbawa dito sa mga barangay Sarangani po mga suki, mga kababayan, ay anong gagawin contentious issue mga suki bayan?
Kaya ang karapatan, pabalik-balik, karapatan ng political right, karapatan din ng kanilang basic human right, karapatan din ng ibalik natin sa right of suffrage mga suki babayan. Na? Okay. On hold until Wednesday, the deliberation of the provision and 15 due to its controversial and contentious nature. The panel also aimed to finish the draft BBL by Wednesday evening, he added po mga suki mga bayan. Okay, malalaman natin, Subiri Baikam agrees in a thread crucial BBL provision po mga suki mga bayan. Ayan. So, ayos, iyang sinasabi nila maging contentious, hindi naman maging contentious kung talagang ayusin po mga suki mga bayan, yung issue na yan. Suki, kaya na yan. Ang programa ito ay public service sa kakabilang at trabaho lamang. No? Contentious, hindi naman contentious, ay maging contentious po mga suki mga bayan, no? Okay. Ayan. Ay, nako. Yung programa sa umagang ito mga suki, update sa BBL po mga suki mga bayan, no? Ayan. Mga suki mga bayan, no? Okay, mga suki mga bayan, ang susunod na balita po mga suki. Contentious, hindi naman suki. Okay, itong sign natin mga development yan. Basta magkita po ang mga kabayan, no? Ayan. Okay. May comment kasi itong si Brother Eddie Villanueva sa God's mayos ng mga suki mga bayan, yung pagkakita nila mga suki mga bayan. Okay. Marami kasing nasaktan po mga suki mga bayan, no? Okay. Kaya nga, kung hindi natin masubaybayan ang utak ng Pangulo, sinasagasaan niya lahat po mga suki para maayos itong bansa natin mga suki mga bayan. Ako'y kuhang-kuha ko po ang gusto ng Pangulo po mga suki mga bayan, no? Kahit medyo nakasaktan siya, pero ang labas yon purpose po ng Pangulo sa pag-ayos ng bansa natin. Pero hindi mo matanggap, talagang nawawala ka sa kanya po mga suki mga kabayan. Mapag-iwanan ka talaga ng husto po mga suki mga bayan, no? Kung hindi mo makatch up ang utak ng Pangulo po mga suki mga bayan, no? Okay. Pero kung masundan mo, kayang-kaya po. Talaga ng kanyang ihan po mga suki mga bayan, no? Ay, talagang pinanganak siya ng ganun po mga suki, pag-isip po mga suki mga bayan, no? Okay. Sinasagasaan po lahat ng tayo para tayo ay mabago po mga suki mga bayan. Kung hindi tayo magbago, wala din po mga suki. Ay ginawa ng Pangulo po mga suki, matabil niyang bunganga lahat po mga suki mga bayan, no? Yung matabil na masakit na bunganga ng Pangulo, ang aral yan ay para mabago tayo na mabuti po mga suki mga bayan
ay lahat ng sinasabi ng Pangulo po Suki para aral natin yon sa lahat po mga Suki mga kabayan. Okay, Kuala Lumpur, Malaysia, itong Team Pacquiao po mga Suki ay magpalabas po ng kanilang mga picture po mga Suki mga ayan po mga Suki mga bayan. So panalangin natin na sana itong si Senator Manny Pacquiao fighting Senator mga Suki ay itong fight nito. Okay. Ayan na. Ayan. Sandali lang. Marami, no? Okay, bumaba daw ang rating ng Pangulo pero hindi yan ano. Ganun lang, temporary lang po mga Suki babayan. Okay? Bumaba kunti dahil sa God's stupid po mga Suki babayan. Hindi yan. Okay. Lagpasan po yung mga Suki mga kabayan, no? Okay. Duterte Robredo not fit to tingnan natin bakit hindi fit po si Vice President, okay, President Rodrigo Duterte spoke plainly on what he thinks of the Vice President Danilo Robredo ability to lead both of the opposition coalition. Kung siya presidente, if she will become a president, look, I will not resign because people para makapili sila ng gusto nila so they can choose who they want po mga Suki. Siya, I don't tell the country reason incompetence, he said po mga Suki mga bayan, no? As a separate press conference, earlier Robredo said she felt like she has long since taken over the role of uniting all opposition group as opposition leader. Pero okay, the president however said in a country like the Philippines mo mga Suki mga bayan, no? Pangulo po. Ay balikan natin sa presidente, no? Sinasagasaan tayo lahat, mga taong bayan po mga Suki mga kabayan, mga ordinaryong tao, walang pinipili po mga Suki mga kabayan, no? Yon lang mga bayan, lahat ng tao po sa Pilipinas sinasagasaan niya para mabago tayong lahat. Yung mga kasama ng mga simbahan po mga Suki sinasagasaan niya, mga negosyante po sinasagasaan niya, yung mga tao ng government po ay sinasagasaan niya mga Suki mga bayan. Ayan, nasagasaan tayo para lang mabago itong bansa natin mga Suki mga bayan. Yun ang sa araw nito, yun ang analysis ko mga Suki mga bayan. So yan, walang pinipili po ang Pangulo, sagasa ng lahat po mga Suki para lang mabago itong bansa natin mahigit. Okay. Pati droga, criminality, lahat ng mga Suki sinasagasaan ng Pangulo, wala siyang magbabago, ay yan ay malaking question mark po mga Suki mga bayan. Okay, I instructed the consultative committee minutes to the start of a transition period committee. I agreed that in a tweet quoting the president ayon po kay Roque mga Suki mga bayan, no? As of a posting time, Vice President does not issue a response to
Duterte statement mga suki mga bayan. Ayan. Okay. Okay. Roberto may lead the federal transition government. Tingnan natin naman itong mga suki mga bayan, no? Okay. Okay, Robredo may head the federal transition government if willing. Ayon po naman, no? Pero sandali lang, medyo nagutom ako. Meron akong niluto mga nilagang saging hilaw po doon ay kunin ko muna. Ay gutom muna na yan, no? Nilutong hilaw na kanin po hilaw na saging para makain natin lang sa umaga nitong mga suki mga bayan, no? Frugal talaga mga suki mga bayan, no? Okay, di ko kinahiya yan. Talagang very frugal ang inyong abang mga suki. Simple life. Ang station ng balita ay malaki sa may lahat. Walang hinihilingan, walang pinatanggihan, at walang pinapalihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service. Hinihilingan, walang pinatanggihan, at walang pinapalihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakamilan at trabaho lamang. Niluto ko po hilaw na saging po masukin ang almusal ko ngayon mga suki mga. Ganon po kaprugal yung ay malaki sa may subang kasalukuyan at mabalita, komentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang hinihilingan, walang pinatanggihan, at walang pinapalihan ang programa ito. Ang programa ito ay yan. Ang sarap na sa kaban ng bayan po mga suki mga bayan, no? Kung ano lang ang meron, yan lang ang i-consume po mga suki mga bayan. Mahiya ko magkain ng masasarap po mga suki, hindi galing po sa pawis, baka ako'y magkurap po ng pera ng bayan, no? Okay, ayan. Okay. ang station ng balita ay ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakamilan at trabaho lamang. Kung ano lang meron, kaya, yun lang po mga suki. Yan po mga suki mga bayan, no? Okay. Manila Vice President Nino Bredo may serve as the president. Manila Vice President Nino Bredo may serve as the president during the transition of to a federal system of government, if willing. And if she pushes through, the head of the committee drafting a new charter can become the country's transitional president, given that the President Duterte has already rejected the idea po mga suki mga bayan, no? Okay. Shift to federalism po mga suki mga bayan, no? Okay. Okay. Palpak pa mga suki mga bayan, no? Palpak. Itong mga isip ni Vice President Robredo po mga suki mga bayan. Palpak. Ang station ng balita mabalita, komentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang hinihilingan, walang pinatanggihan, at walang pinapalihan ang programa ito. Ang programa lamang.
Tapos mga suki ay ibig sabihin magpagamit itong si federalism po mga suki mga bayan. Okay. Pwede pero tanungin ninyo muna siya kung conforme sa federalism kontra sila sa federalism kontra sa federalism po mga suki. Tulad po ng mga suki mga bayan, no? Para magkaalaman na. It's possible but as her peace if she conform with the ship to federalism ako mga suki mga bayan, no? Okay. Okay, mabuti yung direksyon na sinabi ni SCJ Puno po mga suki mga bayan, no? Para magkaalaman na. It's possible but as her peace if she conform with the ship to federalism, she is against it mga suki mga bayan. Okay. Talagang kontra po. Kontra si Vice President Leni Robredo mga suki mga bayan, no? Paano isang magiging transition head, ayaw nila ng federation, no? Pero baka nagbago ng isipan transition head if she doesn't like a federalism po mga suki mga bayan. But maybe her mind has changed now that, okay. Suki mga bayan. But maybe her mind has changed now that the president will no longer run po mga suki mga bayan. There's sayak. Okay. Ang programa ay para sa lahat. Walang pilihan, walang pinatanggihan, at walang pinatanggihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kakanilang araw. Okay, Duterte. Bilaman ng saging, no? Duterte has 6 years term, will end in 2022, and said he was willing to step down earlier if a new federal government would be in place for mga suki mga bayan. He and Robredo are supposed to give their position in the transition period until election are called under the new constitution in May 22 if she pushes through mga suki mga bayan, no? Okay. Ang administration ng Balita ay tumalay sa may subang kasalukuyan at napapanahon. Makapolitika, makatingnan, makakomentaryo ang Balita ang programa ay para sa lahat. Walang pilihan service sa kakamilan at trabaho lamang. Okay. Okay. Sarap ng saging, no? The shift to federalism is among Duterte's campaign promises saying this system will spur kung mas iayos itong federalism po mga suki mga bayan, no? Okay. Robredo on Sunday, meanwhile criticized talk. Robredo on Sunday, meanwhile criticized talk on charter change, as ultimate arguing that the government should first address pressing issues such as the recent killing and rising prices of commodities mga suki mga bayan. Iyon ang dahilan BP Robredo kung ganito na tayo mga suki dahil po yung mga maling sistema. Instead of rushing to make a change in the 1987 Constitution na nabulungan ka lang mga suki mga bayan, no? Yung mga anti-federalism, nabulungan ka lang Vice President ng iba dyan mga suki mga bayan. Okay. Hindi napapanahon ang diskusyon o kung sa pag-amyenda ng ating saligang batas at lalo ang anumang mungkahing baguhin ang termino ng liderato at ipagpaliban ng eleksyon, susunod na taon dahil sa dami ng baga sa ating mga kababayan ngayon, si Shed po mga suki mga bayan. Kaya nga, hingin natin magtulong-tulong tayo para maibsan ito kahirapan ng bansa natin po mga suki mga bayan, no?
Okay. The discussion amending the Constitution is untimely, especially proposal to postpone the election next year because so many issues are troubling Filipinos mga suki mga bayan. Okay. Okay, tutukan ng husto po mga suki para makasumbay itong bansa natin po na maayos mga suki mga bayan, no? So ngayon yan, tutukan po mga suki mga bayan. Okay, tutukan ng husto po mga suki para makasumbay itong bansa natin po na maayos mga suki mga bayan, no? So ngayon yan, hindi pa maramdaman natin mga suki mga bayan, pero sa kalooban yan, umayayos itong lugmok na bangsa natin mga suki mga bayan. Ang programa ito ay public service sa kakamilan at trabaho lamang. Okay, PNPR's closer coordination with the local executive mga suki mga bayan, no? Basahin natin ang balita, dagdagan natin ang saging natin pa mga suki mga bayan. Okay. Kainan natin ng saging pa mga suki. PNPR's closer coordination with the local executive mga suki mga bayan. Okay, the Philippine National Police, PNP has urged local elected in the wake of the string of killing involving 2 city mayors and vice mayor last week po mga suki mga bayan. O security ang kailangan natin, Chief Oscar Bayade po mga kabuyan. Diba panawagan ko sa leader ng Salatan Lakas ng Pilipinas sa inyo, dapat ang paigtingin po ang security sa ating mga Director General Oscar Albayade said local executive who are receiving threat on their life, the fulfillment of their duties to them from our suki. If they are aware of any threat, we cannot act on something that we do not know, so they have to coordinate, as Albayade said, mga suki mga bayan. Okay. Ang organization ng balita ay tumalay sa may surang kasalukuyan at mga politika, mga komentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang dumilingan, walang binara ang programa ay para sa lahat. Walang dumilingan, walang binaramihan at walang binaramihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kakamilan at trabaho lamang. Local executive is entitled up to the 2 police personnel as security detail. As for those who still have no security personnel, because they have no security detail, they can write a letter addressed to the national headquarters, and we will do our best to address it. Security will then be assessed by the Directorate for Intelligence before the PNP could finally issue a security detail to a local executive. Albayade said. Okay. Okay, however, some elected officials are hiding their own security team. Okay, however, some elected officials are hiding their own security team so that they can have more than 2 personnel. Albayade said you should also work as long as local executives are hiring personnel from an accredited security agency, mga suki mga bayan.
Hindi basta-basta yan, personnel, by PNP accredited security agency, and you have to follow rules. They following the string of killing last week. At the national level, no request to fire and provincial director, and they will be able you want to call. Okay. Wala, may laman ang bunga natin, no? Okay. The countries assure that they are on top of the situation from mga suking mga bayan, no? Informing the killing, to deliver justice to the family of the victims ng mga suking mga bayan. No? Okay, last week, the 3 local executives were killed by the unidentified men. Tanawan, Batangas Mayor Antonio Halili, Artino Nueva Ecija Mayor Ferdinand Bote, and Teresa Martinez Vice Mayor Alexander Lubigan. Among the motives being eyed behind the killing are politics, illegal drug, and business conflict mga suki. Meron din dito sa mga Mindanao ay Police Chief Oscar Bayarde. Itong sa mga Lanao, may mga nangyari po dito mga kung saan-saan mga barangay po mga suki mga bayan, no? Okay. Bayarde also said that there is no indication so far that some policemen are moonlighting, especially those being looking into such possibility amid a speculation that a well-trained marksman was Tanawan City Mayor Antonio Halili. Okay. Okay. As of this time, there is no indication that are looking. There is no indication that are looking into that with our own counterintelligence watch list, but this is also being validated. Said Albayalde. Okay. Halili was killed allegedly by a sniper shot while attending a flag raising ceremony in front of the Tanawan City Hall last week po mga suki mga bayan. Okay. Mga bayan. Okay, a speculation immediately crop up that the hitman could be a soldier, policeman, or formerly assigned to law enforcement service due to the manner of attack, which is not usual compare. Talagang perfect ang pagkagawa pa mga suki mga bayan, no? Okay, Duterte unfazed despite dropping the SWS rating. President Duterte is on pace, but the latest survey showing his lowest personal net satisfaction rating since he assumed office in 2016. Okay, the president even welcomed the election of a popular leader to replace him. Bumaba, I do not care.
make it 50, traveling along, Duterte said during a media interview, since I am not popular anymore, since I am not popular anymore, Congress might decide to get a popular. Duterte earlier said that he was ready to cut short his six years term to allow the election of a okay, no? Yun lang ang gusto. Okay, no? Yun lang ang gusto. Okay, in the social weather station SWS survey, 65. Okay, in the social weather station SWS survey, 65% of the 1,200 responded were satisfied, 20% were dissatisfied, and 15% were undecided with the performance. Well, the president net satisfaction rating to plus 45, classified as good by the pollster. The president's latest grade was lower compared to this very good rating of a plus 55. Last March, presidential spokesman Harry Roque meantime highlighted that the president still enjoy high public satisfaction rating compared to his three predecessors from Ngasukin mga bayan. It is worth mentioning that the survey was conducted from June 27 to 30 of this year, which marked the end of the president's second years in office. The chief executive plus 45 rating during this period, predecessor, he said. During the end of their second years in office, President Estrada, Arroyo, and Aquino received net satisfaction rating of plus 5 in March 2000, plus 6 in November 2002, and plus 42 in May 2012, respectively added. Roque said the survey also showed that the president still enjoyed the confidence of the majority of the Filipinos with the excellent net satisfaction rating in Mindanao. So, hindi siya pinabayaan po ng taga Mindanao pumasuki ang Pangulo natin. Despite the several challenges surrounding presidency at the time, the survey was conducted pumasuki mga bayan. No? Okay. Nonetheless, Roque assured that the president would continue to work harder for the nation pumasuki. Everyone, the president and the members of the cabinet would continue to work double time in bringing the approach of a better and more inclusive economy and it's strengthening the government's drive against legal drug, crime, and corruption. Sa kasalukuyan, no? Lagi nakikita niya po mga suki ay mag-represent sa kanya mga suki mga bayan, no? Okay. Yun na inutusan ng Pangulo po yung alter ego niya si Sab Bongo po mga suki mga bayan. Okay lang yun, okay. Ganun lang talaga. Okay, ang PNP mga suki mga bayan, ready na sa 2019 election security mga suki mga bayan, no? Bayan, no? Sandali lang. Okay, security preparation for the midterm election next year will come early in the wake of the series of killing. Okay, security preparation for the midterm election next year will come early
in the wake of the series of killing that already left two mayors and vice mayor dead in a just span of 1 week from Suki Mabayan. Okay? Okay, Albayarde speak during a press NSK election 2018 at the PNP National Election Monitor Center, NEMAC, and Krami in Quezon City, May 15, 2018. According to the PNP, the election is generally peaceful. Director General Oscar Albayarde, Chief of the Philippine National Police, said he had the country draft the respective security plan for the midterm election in May 2019, mga suking babayan. In view of the command group, the regional director to review and launch early security measure ahead of a 29 midterm election, said Albayarde. Okay, this included intensifying police visibility, random checkpoints, and focused law enforcement operation to prevent commission of election-related violence, he added. Following the order, police commander down to the town, police chief are expected to map out their respective to be submitted to the provincial directors and related to the regional director. Regional director are expected to consolidate the election security measure in their respective areas, and their input will be included in the overall strategy that would be crafted by police think tank at the national headquarters in Quezon City. Part of the election security preparation are the identification of possible election hotspot based on the history of violence, the past poll, and not run for election. The order includes a directive to all provincial directors and chief of police to coordinate closely. The local chief executive and safety measure would have to broaden the support of the community, said Albayarde po mga suking mga bayan. Normally, election and security, election gun ban period, or security measure are also being intensified once the filing of a certificate of candidacy is done in October kung masukin mo. July, August, September, October, malapit na. Albayarde, however, stressed this order for early election and preparation should not be misconstrued as panic mode for the PNP amid instant criticism questioning the capability of the police of peace and order in the wake of the killing of local officials. Okay, based on the PNP data, at least 16 mayors and 16 mayors and vice mayor have already been killed since July 2016. Some of them are being linked to illegal drugs trade, which the president has been top since day one of his assumption of office. But it's not a cause for alarm as far as Albayarde is concerned. They said they do not see any pattern of Mayor Alexander Rubigan of the Tresa Martires in Cavite City. Okay, it is not alarming. This is early election and preparation.
is part of our preventive measure at target, hardening measure to prevent possible occurrence of this incident with forthcoming midterm election, said Albayalde. Killing season, we are saying that this series of killing of official are mere coincidental. Albayalde said that they will not take any more chances in ensuring the safety of the incumbent candidates and supporters. This, as insinuated, the election in the Philippines is always marred by shooting incidents. Historia na, no? And after the election day, mga suki mo bayan. Historia na, no? Spokesman Harry Roque said in the palace briefing, "We really do not understand why there are a lot of shooting incidents. Very recent preparation are being done early to prevent this election to be bloody. There's a really a terror incident. So I think it is not too early. The earlier, the better," he added. Okay. They are now conducting intense planning and intelligence gathering for the launching of a massive crackdown against gun for hire syndicates from mga sukimor. Dapat mabuwag din niya. He said that unlike in Mindanao and some part of Visayas, wherein partisan armed group punks do the dirty job for politicians, the practice in Luzon is a top gun for hire syndicate to eliminate the competitors. Albayalde explained that the private armed group are usually being managed by a certain VIP, very important politician or unelected official from mga suking wabayan, no? Okay, on the other hand, a gun for hire criminal usually work if they are paid by a certain individual from mga suking wabayan. We have, which is said was validated by the Directorate for Intelligence from mga suking wabayan. Since most of the punks are in Mindanao, and only some are believed to be operating in Luzon and Visayas areas, Albayalde said gun for hire criminals are the next best option for the mastermind behind the series of killings for mga suking wabayan. Dapat yung tiktikan, no? Man-manan po mga suking wabayan, no? It was record that in the case of a police in Nueva Ecija, the kill for mga suking wabayan. The hiring of a gun for hire syndicates is also being eyed. The case number 3 is laying local executive. Albayalde's kind of criminal, 1 million, no? At the time, and the gun believed to have been used by the suspect in the killing of Tanawan City, Rangas Mayor Antonio Halili, General Tino Nueva Cavite Vice Mayor Alexander Lubigan last week. It was recorded that Halili was shot from a distance as last June 2 attending
That Republican was killed in an ambush last Saturday, July 7 in 13, Martires City, mga suki kababayan. If we have this, it will be easy for us to trace them. So loose firearms are really a big problem in our country, Albayalde said, mga suki kababayan. Okay, Albayalde that the killing were perpetrated by thugs and gun for hire criminals mga suki. Bounty hunting camps, aside from the PMT, is also an active of a former policeman who acted as a bounty hunter and killed elected official for money. We are looking to that possibility, but as of this time, there are no indication that there are active PNP personnel who are ex-policemen who are arrested and killed in our operation related to the incident. But as to active camp, we have no information, Albayalde said mga suki. The county top cop also said that the PNP will not stop until all the cases of killing involving local elected officials are solved and the suspect are put behind bars. Dapat mga suki mga bayan, no? Cases, he assured the public mga suki mga bayan, no? Okay, 6K police officer to guard Duterte's son ng mga suki bayan, no? Okay. Mahigpit ang security ng mga suki mga bayan. At least 6,000 police officers will be deployed for the upcoming State of the Nation address of President Rodrigo Duterte in Batasang Pambansa in Quezon City, where preparation to ensure security in the event are now underway, a police official said Tuesday. Okay. National Capital Region Police Officer NCRPO Director Guillermo Eliasar, mga suki mga bayan. National Capital Region Police NCRPO Director Guillermo Eliasar, mga suki mga bayan. National Capital Region Police Office Chief Director Guillermo Eliasar said series of meetings are now being forced for President Duterte's third zona. Eliasar said that there will be more than 6,000 police officers to be deployed to safeguard the Batasan Pambansa complex, where the zona will be held on July 23. Based on the recommendation of the QCPD, 6,000 plus policemen will be deployed, but we can always have a augmentation coming. The neighboring police regional office, indeed, Alicia said on the sideline of the press briefing kung masuki mga bayan. At QCPD headquarters in Camp Karingal yesterday. Following the directive of the President, Alicia said that they will be observing however, he added that there will be precaution and the reserve force will not be interacting with the protester. We deploy our reserve to protect not only the protester but also our fellow policemen and join the SONA program, the NCRPO chief said.
Meanwhile, LSR said that they are set to meet with the leader of the various group who will stage the protest and program for mobilization. If they can hold their protest rally or program. We also now prayers the traditional deployment or along the Commonwealth Avenue near Evercotes Mall, which are doing for the past years. But just like that, what we have observed for the past 100 meters away from the Batasan, Pambansa, we are considering the monstrous traffic congestion that it will be created, and also other consideration like the construction of the MRT project and other road rehabilitation, he explained. Okay, the NCRPO chief said they are still analyzing on what that there are still no information on, but that they are constantly coordinating with the concerned agencies and intelligence community to properly assess the situation for everyone's safety. Okay. The ACCC electricity sector that could slash your power bill kung suking mabayan. Mabuti sa kanila, magbawas between $290 and $450 a year kung mga suking mga kababayan. Ang ganda. Okay. Ayan po ang balitang hangin po mga suking mabayan, no? Kompletong balita mga suking mabayan. Di magbalita na ako ng balitang hangin po mga suking mabayan, no? Ang orasan natin alas 8:31 na mga suking mabayan, no? Contentious daw, hindi naman contentious. Iyan po ang pinoproblema po ng BICAM. Contentious, tapos hindi naman contentious mga suking mga. Ay, nako. Okay, anong latest mga suking mga ito. Itong pinaka-latest para updated po mga suking mobile. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan. Kahapon po alas 6 ng gabi ay tuluyang lumabas ng ating level of responsibility itong si Bagyong dati siya sa international name na si Bardo. Nasa typhoon category Parang ito sa winds also with maximum sustained winds of 160 kilometers per hour near the center at pagbukso po ng hangin umaakot sa 195 kilometers per hour. Sa ngayon, tinatahak pa rin ito ang direksyong kanduran, kanduran, area of responsibility. Wala po itong direktang epekto sa ngayon sa anong bahagi ng ating palikuan. Subalit pansin po na yung southwest monsoon o yung habagat na tinatawag natin ay patuloy na ng mga pagulan dito po sa western section ng Luzon, maging ng Kagsuyaan. Kaya para sa pagkaya ko ng ating panahon, dito po sa Mindoro provinces, Romblon, maging sa Palawan, patuloy na karanas ng monsoon rains o yung tinatawag natin mga pagulan. Dulot nga po itong southwest monsoon. Habang itong lugar, kaya patuloy natin inaalat ang
kababayan sa mga posibilidad ng mga flash floods, lalo na po sa low-lying areas. And then yung mga possibilities po ng landslides, lalo na po doon sa ating mga kababayan katira malapit po sa mountainous areas. Kaya dito naman sa Metro Manila, kabilang na po doon ang natitirang ay mga karanas din ngayon sa ano nito, the next 24 hours na tinatawag natin occasional rains. Pamisa-misa pag-usok po ito ng mga pagulan, dulot din po yan ng hangin habagat. Kaya dito naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, particularly sa Northern Luzon, nalalabing bahagi ng Northern Luzon, at dito po sa nalalabing bahagi pa ng sa Southern Luzon, patuloy na karanas ng bahagi ng ulap hanggang sa maulap lamang na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagtuloy. Kaya patuloy natin paalala sa ating mga kuta yung huwag po natin kalimutan magdalago ng payo sa araw na ito. Dahil possible po ang mga pagulan, lalong-lalo na sa kandulang bahagi nitong landmass. At para sa pagkain ng ating temperatura sa Tuligarao, pwede umabot na sa 35 degrees Celsius ang ating maximum temperature for today, habang 32 degrees Celsius sa Labuan City, 32 degrees Celsius pa rin sa Metro Manila at 24 degrees Celsius sa Baguio, 29 degrees Celsius. Ina-emphasize na dito po sa Kamaynilaan kasi di pa rin mo tayo makaranas ng paminsan-minsan pag-usok ng ulan dahil po yan sa southwest monsoon o yung epekto ng monsoon o yung epekto ng habagat. Samantala sa Kabisayaan naman at Mindanao, ina-expect po natin na particularly sa Western Visayas, makaranas pa rin ng monsoon rains dito nga sa Palawan, sa tulad ng aming nabanggit, habang occasional rains naman dito ng ulan ang inaasahan natin sa Zamboanga Peninsula maging sa ARNM region. But for the rest of Visayas and Mindanao, ay inaasahan natin ang bahagyang maulap, hanggang sa maulap na kanang lamang na may mga isolated rain at maximum temperature for the day. 32 degrees Celsius sa Puerto Princesa City, 32 degrees Celsius sa Cagayan at 32 degrees Celsius sa Zamboanga, habang 53 degrees Celsius po sa Davao City. Alam po natin sa ating mga kababayang pangingisda, nakataas po ang ating gale warning ngayon sa mga baybaying dagat ng Batanes at ng Mindoro Occidental, kasama ng region ng Lubiang Island, at dito po sa Palawan, kasama na ho ang Kalamiang Group of Islands. Kaya sa mga nabanggit ng lugar, hindi pa rin mo pinapayagan ng Philippine Coast Guard na pumalaot ang maliliit na kaya sa mga nabanggit ng lugar, hindi pa rin mo pinapayagan ng Philippine Coast Guard na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan pa rin natin ang maaalot hanggang sa napakaalong kondisyon ng ating karagatan dito sa mga nabanggit ng lugar. But for the rest of our coastal areas, ay inaasahan ng taman hanggang sa maalong pag-alo ng karagatan. Para naman sa ating weather outlook here in Metro Manila, sa bukas po ay posible pa rin tayong makaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagtulog Thursday po yan. Tapos sa Friday and Saturday ay monsoon rains ay posible po natin ma-experience in the next second and third day. 24 to 31 degrees Celsius naman ang natin ang magiging agwat ng ating temperatura sa araw ng bukas, habang 23 to 30 naman tinatayang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan pa rin ang maranasan sa araw ngayon ng Thursday and Friday and weekend. Posibleng maranasan ho ang monsoon rains o yung mga pagulan dulot po ng aming hawatan. 16 to 23 degrees Celsius ang tinatayang magiging agwat ng ating temperatura for tomorrow dito sa Baguio City, habang 16 to 20 degrees Celsius on Friday, and then 15 to 21 ating mga kababayan doon sa Baguio City ng monsoon rains o yung mga pagulan dulot po ng aming hawatan. 16 to 23 degrees Celsius ang tinatayang magiging agwat ng ating temperatura for tomorrow dito sa Baguio City, habang 16 to 22 degrees Celsius on Friday, and then 15 to 21 degrees Celsius po sa araw ng Sabado. Dito naman sa Metro Cebu, inaasahan natin ang pagiging maulap hanggang sa maulap lamang na kalangitan, maliban na lamang sa mga isolated rain showers or thunderstorms, especially during afternoon or evening. 25 to 33 degrees Celsius ang tinatayang in the next 3 days doon po sa Metro City. And finally, sa Metro Davao, bukas ho hanggang sa araw ng weekend o Saturday, ay generally fair weather naman po doon, magkita na lamang sa localized ng mga thunderstorms o mga pagulan sa hapon at gabi. 25 to 33 degrees Celsius Metro Davao, hanggang 25 to 32 degrees Celsius naman ho sa araw po yan ng Friday and Saturday. At yan ang latest na dito sa Pag-asa. Ito po si Lore din de la Cruz po mga suki po ba yan? So, kompleto ang balita.
Yung 12, no, na rescue pala sa Thailand Cave, no? Okay. Okay, no? Okay. Paalam na yung abang lingkod yan, no? Ayan. Okay. Paalam na yung abang lingkod yung mga suki babayan, no? Okay. Okay, this has been naman po sa programa Halo Special Opinion Balita at iba pa. Makuha niyo po sa hashtag ADLSN TV News, hashtag ADLSN TV Global Page, hashtag ADLSN TV Peace News. As ng programa natin ay update po. Okay. Okay. Tama na. Tama na po. Okay, tama na yun. Tapos na po. Balita natin, no? Tapos na ako.